Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, October 10 na po 2025, banta ng posibleng bagyo o low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible pong makaapekto sa ilang bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Aalamin din natin ang weather system or hangin na nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Bago ho natin ipagpatuloy ang ating update, ako'y mahihiusap muna, tulungan nyo naman po ako na kahit i-like lang yung video natin at pakishare sa ating mga kababayan para umabot po ang update natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So silipin natin yung pinaka-latest track natin sa ating live weather forecast. So ito ho, kung makikita nyo ho, nasa labas na, good news po, nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Bagyong Kedan at tulad po na aking sinabi, dumaan lamang ito sa ating bansa at wala ho siyang napinsala actually, Good news po ito. Kahit yung trap or extension ng kanyang hangin, wala hong tinamaan na lugar sa atin. Masyado kasi siyang malayo. Sa huling pagtatala po ay 1,200 kilometers east of extreme northern Luzon po siya at may lakas ho siya ng hangin na 75 kilometers per hour. Isa pa rin itong ganap na tropical storm category. Pero good news, nasa labas na ito ng PAR at masyado itong malayo dito po sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. Kaya hindi po siya nagkaroon ng direktang epekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Alam nyo, kung ganito lang po talaga ang mga bagyo, dumadaan lamang, safe po ang Pilipinas lagi. Pero tulad naman ito, dahil sa pagbabago ng hangin ngayon, kasi ito na, nasa amihan season na tayo, may panibago pong LPA na na-monitor po ang Pag-asa at nandito po siya sa may bandang West Philippine Sea. So alamin natin yung pinaka-latest update at lugar po nitong low pressure area na ito. So mga kaibigan, eto pong LPA ay kung titignan po natin, meron po siya ngayong lokasyon sa huling pagkatala po, 290 kilometers west of Calayan City, Oriental Mindoro. So kung napapansin nyo po itong maliit o mahinang sirkulasyon ng hangin na yan, unlikely po kasi etong category ng low pressure area na ito, kaya wala ho siya yung pinakatuldok or yung pinakamata. Pero pag ito po yung lumakas into tinatawag natin na medium chance or high chance na maging isang ganap na bagyo, magkakaroon na yan ng pinakamata. At doon na magsisimula yung paglakas ng kanyang hangin from 35 kilometers per hour at kapag ka nag 45 ay magiging isang ganap po na tropical depression. So nakikita nyo mahinang sirkulasyon pero yung trap at extension po ng kanyang hangin ay nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. Meron din po tayong tinatawag ngayon na southwesterly wind flow dito po sa may bandang kanluran. Yung hangin po na yan na nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao at yung northeasterly wind flow dyan naman po sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. So meron din tayong banta pa ng Shoreline at ITCC. So apat na weather system pa rin na nakakaapekto sa atin ngayon. So dapat mag-antabay po kayo lagi, So bago natin ipagpatuloy at alamin, eto nga pong lokasyon ng ulit ng panibagong low pressure area or kung eto nga ba'y magiging bagyo, alamin muna natin yung tinatawag ho natin na forecast weather condition ngayong araw po ng Biyernes, September 10. Sa tinatawag po natin ng forecast weather condition, ito ho, sa area ho ng Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region, ito ho yung sinasabi ko na apektado ng trap or extension ng hangin ng low pressure area na category as unlikely or mahina pa sa low chance na maging isang ganap na bagyo, Pero kahit po unlikely ito, nakadikit naman siya sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So may tendency talaga na magbigay siya o nang magpaulan siya sa ilang bahagi po ng Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon at sa may Bicol Region. Asahan ho dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa LPA. Possible impact pa rin po nito, ulitin ko, ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras ho yan. So dapat po lagi tayong naka-alerto, Kahit wala ho tayong malakas na bagyo, ang dami namang weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Ay yung ibang mga kababayan natin o ibang lugar sa Mindanao ay nakaranas po ng mga rumaragasang lakas po ng pagbabaha, sa lakas ng pag-uulan. Dulot ho ng ITCC lalo na ng mga nakarang mga araw.
So i-explain ko din sa inyo na possible pa rin makaapekto ang ITC sa ilang bahagi po ng Mindanao. So dito naman po tayo sa area po ng Visayas at sa may Mindanao. Ang weather condition pa rin po dyan ngayong araw po ng Biyernes. Asahan pa rin natin, no? Ang cloudy skies po yan ngayong araw ng Friday with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na southwesterly wind flow or yung malamig na hangin na nanggagaling po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So ito, kung mapapansin nyo po, ito kasi yung parang amihan season sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron din sa north. Ipapakita ko sa explain ko din po sa inyo. So dito naman tayo sa extreme northern Luzon, sa area ho ng Batanes at Babuyan Islands. Mas malakas po yung impact ng hangin dito. So yung mga lugar ho na yan ay patuloy hong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms, lalo na ho sa bandang pahapon at paggabi dahil naman po yan sa tinatawag natin na northeasterly wind flow. So ito po yung mga hangin na yan, kung nakikita nyo ho, yan yung malamig na hangin, tuyot at malamig na hangin o yung tinatawag natin na mahinang amihan dahil nasa amihan season na tayo. No? Kabilaan ho yan, meron pa dito sa alurang bahagi at meron po dyan sa taas, no, sa north. So bukod ho dyan ay meron din tayo banta po na tinatawag natin na ITCC o yung salubungan po ng hangin sa northern and southern hemisphere na nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Bukod dyan, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din ang masamang panahon o maulap na kalangitan. Asahan pa rin natin ng mga isolated rain showers and thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms lalo na ho sa bandang hapon at sa gabi. So ngayon, i-explain ko sa inyo dahil nga po nagkakaroon na tayo ng tinatawag na transition po ng hangin. Actually, wala nang habagat kasi may mga nagtatanong pa rin kung may habagat pa ba. Wala na ho, no? Wala na rin tayong tinatawag ngayon na monsoon break. Kaya nga po itong LPA na nandito sa kanlurang bahagi ng ating bansa or sa West Philippine Sea, possible na maging consistent lamang po siya sa pagiging unlikely na maging tropical depression. Pero kahit unlikely ito, mababa yung chance na maging bagyo, ay patuloy pa rin itong nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at sa may Bicol region. Kapag ka ho kasi ang sama ng panahon or sabihin natin low pressure area lamang yan pero direktang tumatama ho sa ating bansa, nagkakaroon ho yan ng mahinang epekto. Pero ipapaalala ko sa inyo, wala ho tayong nakataas na warning signals, no? Yung mga pag-uulan po na naranasan natin lalo na sa hapon at badang gabi, lalo na yung mga nakarang mga araw, dulot ho yun ng ITCC, Intertropical Convergence Zone, at ito po mga localized thunderstorms, no? Ang northeasterly wind flow at southwesterly wind flow, mahinang pag-uulan lamang yung kayang maibigay niyan. Kung napapansin nyo yung mga consistent na ulan na mahihina dahil po yun sa amihan. So dahil nasa transition na tayo, nararamdaman naman natin, lalo na ho sa madaling araw, sa umaga, mga bandang alas 5 hanggang alas 6, medyo malamig na ang panahon natin, lalo na sa area ng Baguio, sa ilang bahagi po ng ating bansa dahil po yun sa amihan. Eto ho, mas direkta pong tatama or mas mataas yung tsansa na ang mga bagyong mabubuo po sa amihan season ay tatama po sa ating Philippine landmass dahil sa sirkulasyon na hangin na umiikot po dito sa ating bansa. Kung napapansin nyo naman, etong amihan ay talagang nanggagaling sa north, umiikot yan dito sa west, sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at lalabas po dito sa may silangan. Yan po yung iniikutan niya, no? At etong tinatawag natin na amihan, malimit lamang or mas kakaunti yung mga bagyo na papasok. Pero kapag mayroong pumasok na bagyo, may nabuo, tulad nito, merong LPA dito, eto ay unlikely. Kasi nagtatanong na naman ulit sa atin, bakit daw hindi makita yung LPA? So hindi ho natin yan makikita dahil nasa green category siya or unlikely na maging isang ganap na bagyo. Pero kapag yan po ulitin ko, no, kapag ito po nasa medium to high chance na maging ganap na tropical depression, lalabas po yung pinakamata or pinakasentro niya. Mahinang sirkulasyon lamang yan. Ang nakakaapekto naman dyan ay yung trap or extension lamang ho ng kanyang hangin. Tulad ho nito, 4 na weather system pa rin na nakakaapekto sa atin. Unang-una, layan ko sinasabi, northeast monsoon or itong northeasterly wind flow, southwesterly wind flow, ITCC, may shear line din tayo kasama rin dyan. Ito nga pong low pressure area na unlikely na maging isang ganap na bagyo. So ang tsansa po
kapag ka naging bagyo, sabihin na ho nating maging bagyo, etong LPA, yung pinaka-worst na pwedeng mangyari, no, ay dito po siya sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So asahan natin ang Visayas area, ilang bahagi po ng Central at South Luzon ay possible na maapektuhan kapag ka ito pong LPA ay naging isang ganap na bagyo. Sa mga nagtatanong at nangungulit, ano daw po ang pangalan ng susunod na bagyo? Ang susunod na bagyo po, pagkatapos itong si Kedan, nakalabas na kasi si Kedan, ay yung bagyong Ramil naman ang ating imo-monitor at aantabayanan, lalo na ho kapag ito'y nabuo. At uulitin ko sa inyo na ang pangalan po ng bagyo hindi nakadepende sa lakas niya. Minsan kasi kapag narinig nila yung pangalan ng bagyo, kunyari Opong, Paulo, akala nila malakas daw. Minsan parang super type po ng pangalan. Wala hong kinalaman ang pangalan ng bagyo kung anong kategory yung magiging lakas niya. Depende ho yan sa galaw, depende sa sirkulasyon ng hangin na nakapalibot sa kanya. At nakita nyo naman, etong si Kedan, kasi yung Kedan ay na-expect talaga ng iba malakas na bagyo. So kung makikita nyo, pasalamat tayo kay Bagyong Halong, hinatak niya itong sirkulasyon ng hangin or ang area of probability nitong si Bagyong Kedan, kaya hindi po siya talaga tumama sa kalupaan natin. Yun yung chance talaga natin na ma-save tayo sa mga bagyo. Pero nung makikita nyo, malawak yung sirkulasyon ng hangin itong si Bagyong Kedan, pero hindi po nakaabot sa area natin or sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Kaya nga po kahit may bagyo kahapon ho kasi ito na pumasok sa PAR, ay wala po tayong naitala na storm wind signal number 1 hanggang number 3. Wala ho, no? Wala din mga heavy rainfall warning. Pero yung mga pag-ulan na nararanasan natin dahil po yan sa ITCC, Northeast Monsoon, Southwesterly Wind Flow, shoreline, yan po yung nakakapagpaulan, lalo na yung mga thunderstorm sa bandang hapon at sa medyo paggabi. So ngayon, ligtas po ba anong lugar daw ang ligtas dito sa banta ng posibleng mabubuong bagyo? So ang Mindanao ho ay hindi dadaanan ng bagyo, no, dahil dito po na po ang tinatawag natin na panibagong low pressure area sa West Philippine Sea. So paakyat po ang magiging direksyon niyan. So ligtas ang Mindanao at hindi po maapektuhan kung sakali pong maging bagyo. Ito nga pong LPA na unlikely ang chance na maging tropical depression. Sa tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential, inilabas po ito noong October 8 pa, ay meron tayong week 1 hanggang sa week 2. Sa week 1 ho natin, nagsimula ho noong October 8 at matatapos hanggang October 14, 2025. Ito nga pong LPA na sinasabi natin nandito sa may West Philippine Sea ay possible na magme-maintain siya bilang isang low pressure area patawid dito po, no, sa may bandang silangan po ng Visayas or Eastern Visayas. Yun yung category na inilalabas po ng Pag-asa sa tropical cyclone threat potential nila. Pero kung babasahin ho natin ang kilos at pagbabasihan natin, inayin na rin po sa advanced weather forecast natin, yung chance ng LPA na ito ay hindi na makakaabot ho dito sa silangang bahagi ng Visayas. Kasi once na tumama ho siya sa kalupaan ng ating bansa, lalo na po dito sa Central Visayas, South Luzon, Southern Luzon, Central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, ay mawawalan ho siya ng impact or yung lakas ng LPA ay malulusaw ho. Tendency niyan ay mawala din po siya pag tumama siya sa kalupaan natin. Sa week 2 naman ho natin, magsisimula pa ito sa October 15 hanggang October 21. May panibagong banta po tayo ng low pressure area na monitor dyan at manggagaling naman po dito sa may bandang silangan po ng Visayas. So tulad na aking sinabi kanina, kapag amihan season tayo, tuyot na malamig na hangin yan, malimit ho yung mga bagyo. Tatandaan nyo, malimit at kakaunti ang bagyo dahil etong nalalapit po na November, 1 hanggang 2 bagyo lang ang namomonitor at possible na pumasok. Gayun din sa December, 1 hanggang 2 bagyo lang, no? Hindi kagaya nitong mga nakaramang buwan, minsan 3, 4, 5 ang pumapasok dahil nga po habagat season yun at medyo mainit yung hangin na yun. Dahil ito malamig, malimit. Pero ipapaalala ko sa inyo, natatandaan ninyo kapag merong nabuong bagyo sa ang bahagi man yan ng ating bansa at nasa amihan season tayo, mataas yung chance na ito ay direktong tumama po sa kalupaan ng ating bansa. So hindi pa rin tayo dapat maging kampante kahit po amihan season na, kasi yung iba pag sinabing amihan season na,
bare months na talaga, ito na yung hudyat ng malamig na hangin at magpapasko na. Tulad nito mga kaibigan, meron tayong apat na weather system na minomonitor, meron pang LPA. Lagi kong sinasabi at pinapaalala ng paulit-ulit po sa inyo. Alam ko yung iba ay nagsasawa na, siguro parang naiinis na sa akin. Pero ako wala akong pakialam. Basta ako gusto ko makatulong ho sa inyo. Makapagbigay ho ng mensahe about sa lagay ng ating panahon. Ugaliin ho ninyong antabayanan yung mga update ko at magtulungan ho tayo. Wag ho tayong maging makasarili. I-share ho natin itong update sa mga kakilala ho natin, no? Ako ko ho kasi pag nag-explain ako about sa weather natin, ini-explain ko, tinihimay ko ng detalyado at maayos. Yung pinakamababaw na mas mauunawaan, lalo na yung mga elders natin na nanonood, no? Yung iba kasi, mga teki na medyo talagang kahit yung mga malalim na terminologies, naiintindihan ho nila. So, nung una, lagi kayo magantabay sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, ay mag-ingat po tayo, magdala tayo lagi ng payong, jacket, kapote kung lalabas ko kayo. Yung mga papasok sa eskwela ngayong araw po ng Biyernes at yung mga sa trabaho, no, galing magdala ng payong, jacket, kapote, lalo na diyan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Medyo malamig yung pag-uulan kung sakaling makaranas ho. Sa pangatlong paalala ko ho mga kaibigan, ay mag-imbak po tayo ng pagkain na tatagal ng ilang araw. Ugaliin natin yung lagi tayong may pagkain sa bahay. Kahit yung simple lang, hindi naman kailangan marami, no? Alam ko, yung mga kababayan natin, kasi may nagsabi sa akin, "Sir, paano naman daw yung mga walang pagkain? Yung sapat lang pambili lang daw sa isang araw." Okay lang ho. Kung ano lang yung kaya, hindi naman kailangan sobrang daming pagkain. Kahit 1 kilong bigas, tipirin lang natin, basta may naka-stock tayong pagkain para hindi na po tayo labas na labas kapag meron pong banta ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Eto din mga kaibigan, check din po natin yung mga light materials na gamit po natin sa ating mga kabahayan. Dahil kahit wala po tayong malalakas na bagyo ngayon, may LPA. Pinapaalala ko, banta pa rin yan sa posibilidad na pwedeng maging bagyo. So i-check ang mga bahay, mga light materials, mga bubong. Mamaya hindi okay ang pagkapako. Ayusin ho natin para sa safety po ng bawat isa. At gayon din, kung pwede naman lumikas o lumipat po yung mga nakatira malapit ho sa mga paanan ng bundok, no? Yung mga landslide prone area, yung sa mga bahaing lugar, nakita nyo naman sa area ng Mindanao, dyan sa may Sarangani, ilang bahagi ng Mindanao ay nakaranas po ng rumaragas ang mga baha dahil sa lakas ng dulot ng ulan dahil sa ITCC. So kahit walang bagyo, hindi pa rin tayo safe sa banta ng mga pag-uulan. At eto din mga kaibigan, idadagdag ko din na i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga dokumento, mga papeles na minsan dapat po yun ang pinakamabilis nating dadalhin kapag mayroong mga pagbabaha. Kahit po yung mga electric appliances, double check, i-unplug ho natin yan. Mamaya ho kasi malakas yung pag-uulan, bahain tayo, abutin yung mga saksakan, baka kuryente pa at mapahamak pa po ang ating pamilya. At eto mga kaibigan, dagdag ko din ho na dapat ho ay panalangin natin sa Panginoon yung safety ng bawat isa, hindi lamang po kapag may bagyo, bagkus araw-araw. Araw-araw ho, dahil kahit walang bagyo, umuulan pa rin talaga kapag rainy season. Tag-ulan pa rin tayo hanggang ngayon at hanggang sa Marso pa yan, aasahan natin. So mas maganda yung panalangin natin, sabay-sabay tayo, makakatulong at malaking bagay po ito para sa ikakapanatag po ng bawat isa. So bago ko tapusin yung update na ito, meron ho akong i-share na Bible verse, no? Alternate po ang ginagawa ko every other day. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa unang Korinto chapter 15 verse 57, mga kaibigan, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga ho, no, na dapat ho sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, may mga blessings man po o wala, may mga pagsubok man, ay dapat lagi po tayong nagpapasalamat sa ating Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil iniligtas tayo ng Panginoon sa kapahamakan or kamatayan dahil sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong ang naanak na si Jesucristo, at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ho ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, ang salvation or ang buhay na walang hanggan, ino-offer po yan ng Diyos or ng Panginoong Jesucristo sa atin ng libre. Wala ho itong bayad. So doon pa lamang sa
pagkapako ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay dapat ho ay araw-araw natin ipinagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo yung mga bagay na yan, minsan hindi na po na-appreciate ng ibang tao. Pero kapag alam natin sa sarili na natin na kilala natin ng Diyos at talagang hinuhonor natin yung mga ginawa niya, talagang inuuna ho natin siya, yung ganong klaseng sacrifices, talagang sobrang ipagpapasalamat po natin araw-araw. Alam nyo, kahit may mga problema tayo, may mga pagsubok po, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, dapat ho magkalak po tayo. Dahil dito sa mundo, hindi naman tayo dito tatagal po ng mga 200 years, 300 years, no? Mapalad ho yung maabot ng 100. Pero tayo, alam nyo, meron tayong eternal life sa langit kasama ang ating Panginoon. So dapat ho, lagi tayo nagpapasalamat, hindi lamang sa mga blessings, no? Pati po sa mga pagsubok, lahat po ng mga bagay. Kapag tayo umuwing ligtas, may bagyo man o wala, lagi po tayong magpasalamat. Ugaliin ho natin. Alam nyo, minsan kasi yung mga tao, minsan nagpapasalamat lamang sila kapag merong mga dumadating na mga biyaya. Pero kapag walang dumadating, puro pagsubok, yung iba hindi na nagagawang magpasalamat. At alam nyo mga kaibigan, dapat kahit maliit na bagay yung malaki, na-appreciate natin. Lahat ko kasi yan ay galing sa ating Panginoon. So kaibigan kabayan, yan lang po muna yung pinaka-short na Bible verse natin. Yung ating lagay ng panahon, nasa unahan, yung Bible verse nandito sa dulo. At kung umabot ka ho sa pinakadulo, meron ho nag-comment sa akin kahapon, ako yung nagpapasalamat ho sa iyo kaibigan kabayan, umabot ho siya sa pinakadulo ng ating video. And hopefully, kayo din po na mga nakikinig ay umabot din po hanggang dito. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.